Na-bother sa pader. Pakinggan at panoorin ho natin. Sabi nga nila, kung marunong lang magsalita ang pader, ang dami ng chismis at eksena na mabubulgar nito, di ba? Ang mga pader at kisame ang ating mga saksi ng buhay. And speaking of pader, ang pader na dapat sana ay proteksyon at harang sa pribadong espasyo ng dalawang tao. Ngayon, naging ugat na rin ng galit at away. Bakit kaya masyadong manipis? Ganun ba yon? Saan kaya hahantong ang iringan ng maghipag na parehong na-bother sa pader? Pader na hindi matapos-tapos, mitya ng hindi pagkakaayos. Yan nga dyan sa dingding na yan, hindi pa tapos. Kung anong pwedeng makuha ni Cecil sa kabila kay Jennifer, nakukuha, di ba? Kasi naaabot lang ng kamay. Pag nalalasing po siya, nagmamaon po siya, nagwawala parinig kay Cecil. Paano nga naman daw dadaanin sa mahinahong usapan? Kung pati gamit, casual lang na kinukuha ni Bianan? Itong si Cecil, nakakapasok po sa loob po ni Per, kaya nakakakuha po ng mga gamit po tulad po ng TV, shampoo, sabon. Hindi lang pala pader ang nakaka-bother, pati na rin ang missing items. At ito na ang dalawa, Fair at Cecil, harapan na! Sandali lang. That's not fair. Nagulat ako. In fair sa'yo, mabilis ka, fair. Oy, hindi all is fair in love And war. Ayan, pero bawal ang violence. Kung hindi, isa sa inyo, makukulong kapag merong nasaktan. Okay, Fair, ano ang problema mo? Yung pader po namin, hindi pa po niya ina-actionan. Kasi po kadalasang may nawawala sa bahay namin. Yung pader po kasi namin, hindi pa po totaling mataas, mababa pa. Anong klaseng pader yun kung hindi mataas? Bakod pa. Bakod. Parang tatlong ano pa lang po, palapag. Mga parang hanggang ganito pa lang po yung Pero patong kayo niya. ay magkamag-anak, maghipag. Hipag po dati. Hipag dati. Ngayon, hindi na. Hindi na Sino naghiwalay? Yung kuya ko po, asawa niya dati. Pero doon ka pa rin nakatira. Hindi na po, bago na po yung asawa ko ngayon. Hindi, doon ka pa rin nakatira. Kasi pader, di ba, yung Opo. pinag-aawayan nyo. So, ngayon, bago na yung asawa mo. Opo. Okay, tapos, Tapos po, inaantay ko po yung share niya para po mapataasan. mapataasan na. Okay. Hindi pa rin po siya nagbibigay hanggang ngayon. Ano yung pader? Konkreto? Kahoy? Ano po, konkreto na po siya. As in, pader na po talaga siya. Pader. Opo. Nasa lupa. Opo. Pag-aari ba ninyo yung lupa? Opo, inaward po yun sa amin. Inaward. Inaward. Opo. Walang titulo. Meron po. Meron? Ganun ba, attorney? Pag inaward? Pag inaward, titulo, iyon na yung lupa? Binibigay po yun ng gobyerno, tapos po, hindi mo po pwedeng ibenta yun for a specific period of time. Normally, mga 5 years. Oo. Pero po sa inyo na yung lupa, once awarded po sa qualified applicant. Ayun, okay. So parang, walang kasiguraduhan. Merong nakasulat na Meron po. time period. Yes po. Na iyo, pwede ka doon. Opo, nasa likod. Okay. So, nagkasundo naman kayo na siya ay mag-aambag para mapataasan yung pader. Opo. Magkano? Ano po, kasi yung pumalo po ng 4,000 po na gastos ko roon. Tapos po, kaya pala po siya hindi nagbibigay dahil daw po ang inaano niya, yung utang ko sa kanya na 3K. Kasi 3 years na po, ma'am. Ayun po Ba't pinabot ng 3 years yun? Ayun, kaya pala ayun pala po yung dinadain niya rin sa akin na hindi ko Sabi, mas malaki alam. pa yung ambag ko sa kanya kasi... Tama, no? 1K na lang dapat bigay mo. 1K na nga lang po, wala pa rin binibigay hanggang ngayon. Ikaw naman, Cecil, ang sinisingil ni Fair na magbigay ka ng iyong ambag. Magkano ba para matapos talaga yung pader na yan? Kasi po, siya po na nagpagawa eh. Hindi ko po alam kung magkano talaga ang pinakaano yung taas niya. Kung magkano po ang maabutin. pinabuuan. Ayun na nga Alam mo, nagsisimula lahat yan sa kasunduan. May kasunduan ba kayo na ikaw ay mag-aambag?
Opo. Meron din po. Oh. Verbal lang, walang kasulatan, di Apo, ba? wala po. So, nag-promise ka sa kanya, o sige, pagawa tayo ng pader. Mag-aambag ako, sabi mo. Opo, mag-aambag po. Oh, nasa na yung ambag? May Hiniram tanong niya ako, po Ate Kuring, sino ang contractor dito Hiniram kaya niya po. nawawala ako? Ay, hindi ba yun? Hindi ba? Sorry, kaya kung kala ko, kaya hindi natapos ganda. tapos. Kaya pala. Yun talaga yun, kaya hindi matapos-tapos. So, paano ngayon yan? Yung 3K po na utang niya, pwede ko na pong ibawas din sa sa pader na po inaambag ko. So, 1 na lang. Tapos dadagdagan ko na lang po. Meron ka bang Para- trabaho? Wala po, bahay lang po. Ay, paano ka magbabayad kung wala Hindi, ka? asawa ko po contraction. Ay, Contractor? Contraction. Construction. Contraction. Manganganak na. Oo, yung asawa niya. Construction po. Ha? akala ko ba, pag contractor ka, hayahayang buhay. Hindi pala lahat. Hindi pala lahat. Contraction Alam nyo, po. ito sasabihin ko lang, hindi lahat ng kontraktor ay kawatan. Diba? Meron namang mga maaayos sa kontraktor. Okay, kontraktor ang iyong asawa. Contraction po. Contraction kasi. Anong contraction? Kanina ka pa. Eh, kasi Linaw yun eh, kontraksyon. Sinasabi na eh. Ano ba? Ang haba na ng usapan natin eh. Contraction. Contraction siya. Contraction. Alam mo, para ma-solve itong hindi pagkakaintindihan ito, bigyan natin siya ng ngipin. Kaya hindi natin sila maintindihan eh. Ayan, construction. O, construction. Pag sinabi mong construction, lulubog lilitaw. Minsan meron, minsan wala. Pero Kadalasan wala. Ate Kuring, hindi ba pwedeng yung asawa niya na lang yung bumuo ng pader? Oo nga. Para wala ng labor. Oo, di ba? Sinong gumagawa ng pader? Nagbabayad lang po kami sa tao. O, kita mo na, di sana, pwede naman kunwari, bibili ng materyales, yung asawa na lang niya ang gagawa ng pader. Di ba marunong naman gumawa? Marunong po, kaya nga lang po pag nagtrabaho, wala kaming kakainin ng mga anak ko. Yung araw niya magagamit. Kasi hindi naman parating may trabaho. So sa mga araw na wala siyang trabaho, di magtrabaho siya. Tamad ba yung asawa mo? Medyo po. Medyo. Gusto ko yung inamin na lang noon. Opo, yeah. Walang kalaban-laban. Kalaban-laban. Ang naiinis ako sa mga tamad. Di ba? Di ba sana kasi yung 1,000 na ambag niya, fair, pwede namang yung labor na lang, di ba? O eto na, dahil daw sa hindi nga matapos-tapos itong pader, nagkakasilipan. Di ba? Nagkakasilipan. Sino yung naninilip? Si Ate Bebe. Sino? Yung testigo po na yung mga gamit na nawawala sa bahay namin. Hindi, sino yung... Kasi pag kami nagbibihis daw, Ay, yung nagkakasilipan. asawa Yung ko asawa po, niya po, nandun po yung hindi ko asawa naman po ko. sinasadya ubad-ubad din sa may nakatingin yung Kasi asawa niya. kurtina lang po eh. Kurtina lang po kasi yung takip. Kurtina lang po yung takip. Kurtina lang po kasi. Kumbaga po, kinortilahan po namin yung kalahati ng pader. Alam mo, iba yung nakita bigla, iba yung nakaganon. Sumisilip po talaga. Iba yung nakasilip na ganon. Ano yung ginagawa ng asawa? Hindi naman po sumisilip, ma'am. Ay, hindi Parang naman. napadaan lang. Yung utak na kasi, tunaw na eh. Ikaw na. Opo, nakaganyan ako, ma'am, yan naman po, hindi naman po ubad-ubad. Oo. Yung sabihin na ito, yung asawa ko dyan, yung sumisilip na sa'yo, hindi naman po sumisilip. Nakatingin, Bakit hindi mo awayin yung asawa mo? Ayaw nga, asawa niyo. Ito po ang kanilang pader, Ate Kuring. Ay, Ayan video na. ng pader. Kinurtinahan. Yung pinag-aawayan. Ayun. Uy, may mga uwang-uwang. Kailangan lagyan nyo ng simento yan. Kundi, dyan maninilip yan. Ayun. Meron naman palang kurtina. Paano naman siya masisilipan? Sasadyain yun, Ate Kuring. Yun. Bakit? Nakahawi? Wala pa sa 200. Yung Paano ka masisilipan? May ginawa daw po kayo siyang damit, tapos biglang ginanon niya. Ayun. Siguro may balak ng manilip. Grabe. Pwede po sa makalusot dyan. Hagdanan. Alam Pwede mo, siya yung lumusot. ganyan yung bahay nyo ay kahoy-kahoy. Eligible talaga kayo for 4-piece, ha? Kailangan talaga singilin ninyo. Ayan. Okay. Eto na. Singkapal daw ng pader ang pangingialam
ng hilaw na hipag ng nagrereklamo. Tawagin na natin ang kasangga ni Fair. Bebe, humarap ka na. Okay, kalma. May tatlong bebe. Akong nakita, mataba, mali, mga bebe. Kalma na siya, kalma na. Oo. Bakit sa kanya ka kumakampi? Eh kasi ma'am, nakita ko naman po talaga na nanonood siya ng TV. Akala ko may bago siyang TV. Eh kay Iper pala yun, itinawid niyang gano'n sa kanila para makapanood. Tanda-tanda mo na, Marites ka pa. Umover the bakod yung tebe. Opo. Bebe. Yun na daw. Dahil mababa lang ang pader, kinukuha daw ni Cecil yung TV, shampoo, sabon nila Fair pag walang tao. Totoo ba yun? Wala, grabe. Totoo po yun, ma'am. Pero pinabalik ko rin naman po na maayos ang TV. Totoo yun. Binabalik naman daw niya yung sabon pagkatapos gamitin. May buhok nga lang yung sabon pagkabalik. Wala eh. Pag kinuha mo ng walang paalam, anong tawag doon, attorney? Kasi wala pong tao eh. Theft. Oh. Pero sinusoli niya naman, yung pader hindi sarado. So technically, nag-iisang bahay sila. Sarado. Okay. Teka muna, pag hindi sa'yo, bakit mo kukunin? Ayaw magpairam, te. Ayaw magpairam. Ang ganda ng katwiran. You know, Fair, this is not fair. It's so unfair. Pero alam mo, kung ayaw ipahiram sa'yo, pero sa kanya yon, karapatan niya yon. 12 lang, hindi ka makabili. O ito naman, siya naman ang magsisilbing pader laban sa mga akusasyon sa kaibigan. Narito ang kakampi ni Cecil. Maricel, humarap ka na. Ate, abuti mo talaga, Bakit galit ka? Ate Maricel, bakit ka po galit? Sinungaling po yan, ma'am eh. Eh, paano ka naman naapektuhan nung pagiging sinungaling? Pati ba sa'yo? May ginawa rin? Opo, ang laki ng ginawa niyan sa akin. Ano ginawa? Yung pagbubuli niya sa akin na marami daw akong anak. Ay, Ano, binubuli ka niya? Binubuli ako niyan pag nalalasing yan. Nagiinom ka, Fair? Lasinggira po yan, ma'am eh. Tapos sasabihin po sa akin, mahilig daw ako Kataon lang po kasi yun na palagi ko sila lagi nakikita nagchichismisan. Kayo kayang dalawa yun. Balik ka! Ang gawain, takot sa gawain. Gusto po. Tama na, Maricel. Sa sobrang galit mo na walang ka na ng kilay, tama na. Relax, relax. Teka muna, totoo ba na nagkabatuhan ng hollow blocks? Yung tipak lang po. bigat yun ah. Yung tipak ko sa sobrang galit ko sa kanila. Oh, lasing ka ba nun? Opo, nakaino ako nun. Pero isang beses lang po nangyari yun. Kasi po na ano na ako sa kanila, naririndi na po ako sa kanila eh. Wow, sana all. Ikaw pa naririndi. Eh, kung ba na hindi magbayad ng utang, siya hindi maririndi. Pader muna ako sa kanilang dalawa. Makinig kayo kay Mickey Mouse. Ayan. Sir Love, ano ang matibay na advice mula sa'yo ang pwedeng sandalan na parang pader ng ating mga kapatid dito? Ate ko rin kanina nabanggit mo yung tungkol dun sa pader. Actually, sa katotohanan, hindi natin, sa lipunan natin, hindi natin kailangan ang pader sa buhay natin. Ang pader ay maglalayo sa atin sa isa't isa. No? Kung may respeto tayo sa isa't isa, wala yung pader na yan. Alam mo na yung television na yon hindi sa'yo. Bakit kukunin mo at dadali mo sa bahay mo? Simpleng logic. Simpleng logic. Kapatid, hindi ko minamata ang antas ninyo sa buhay sa lipunan natin. Pero nakikita ko rito yung sinasabi ni Pope John Paul II, yung callous to sin. Nakasanayan natin gumawa ng kasalanan, hindi na tayo nagigilty para tayong kontraktor.
No? Nakasanayan na yung kasalanan, wala nang feeling of guilt. Eto, nakasanayan natin yung kahirapan ng buhay na kontento na kayo dyan sa buhay na yan. Wala ka ng pangarap, Cecil, bumili ng sarili mong television na maliit. Kasi may nakukuha ka dun sa kapitbahay mo. Wala na yung respeto mo eh. Yung shampoo niya, ginagamit mo. Nakasanayan mo na yan. Wala ka ng pangarap sa buhay. At yan ang lulubog ang buhay mo sa ilalim ng lupa. Hindi ka na-asenso. Kasi wala kang pangarap. Mangarap ka at abutin mo ang pangarap mo. Tingnan mo buhay ng mahirap, ha? Hirap na. Hindi maipatayo yung pader. Pero may pambili ng alak para malasing. Walang lohika eh. Di ba? Tingnan nyo kami. Sa edad namin, ako 74 anyos na, naghahanap buhay pa rin. Kasi ayokong umasa sa kapitbahay, ayokong umasa sa mga anak ko na ibibili ako ng pagkain. Kailangan kong maghanap. Mangarap ka, anak. Ayan. Yan ang Mabuhay si sikreto. Brother June! Washing machine! Washing machine. 2028 po. 2028. Congressman. Ang tagal naman ng Ay, washing. Brother June. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.